Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lino. Walang eksaktong taon. Palawan. Isa sa kinikilalang mamumuksa ng aswang sa bayan ang pamilya ni Lino. Manunugis ang mga ninuno. Wala pang palya sa pakikipaglaban dahil bawat inkwentro ay napapatay ang nilalang. Ngayon na umabot sa kanya ang henerasyon, siya ang napasahan ng responsibilidad. Handa namang gampanan ng tungkulin, mas mahusay pa sa nasundang miyembro ng angkan. Lino, pakihatid nga tong niluto kong suman sa bulo sa bahay ni Maring Corazon. Wala tayong maibibigay na limos sa lamay ng kanyang asawa eh. Eto na lamang. Pwedeng ipares sa kape ng mga bisitang makikiramay. Isama mo na rin yung tira sa produkto nating kabibing lampara. Pandagdag ilaw sa kanila. Eto rin ang kasoy, ibigay mo na rin. Bilaong paglagyan mo para madala lahat ha. Sige na, lumakad ka na. Wika ng ina. Kasalukuyang nagsisibak ng kahoy sa Lino sa bakuran. Tumigil nang marinig ang utos ni Nanay Pilita. Hinanda ang bilao at mga ihahatid sa kabilang bahay. Ang dami niyo naman pong niluto, Nay. Pambuong barangay na yan May tuyo rin dito. Isasama na rin ba? May bigas din na bagong dating kanina galing sa gilingan. Magbibigay po ba tayo kay Aling Corazon? May naghatid na pala ng bigas? Hindi ko napansin kailan dumating. Hindi bale na. Bigyan mo kahit 5 kilo para makatulong tayo. Kawawa si Maring Corazon. Siya na lang ang naiwan eh. Nung nakaraang taon, sunod-sunod nang namatay yung 2 anak niya. Ngayon naman yung asawa. Kung maaari, doon ka na lang muna, tumulong ka sa gawain. Susunod ako pagkatapos ko dito. Sige o. Wala rin kasi si Joel kaya walang katulong dun sa lamay. Tapos naman na ako magsibak. Naipasok na rin sa silong yung mga kahoy. Maganda yan. Gusto ko rin na naroon ka sa lamay para mabantayan mo yung katawan ng patay. Alam mo na diba, maraming balbal sa lugar natin. Bawat burol binibiktima. Walang iya, patay na nga nilalapastangan pa. Mag-ingat ka dun Kung sakaling may makita kang kahinahinala, gawan mo ng paraan ng walang ibang makakahalata. Ilang beses nang may nabiktima ang balbal sa lugar. Akala mo patay na katawan ng kaanak ang pinagluluksaan. Yung pala replika. Puno ng saging ang pinaglalamayan. Ang aswang na balbal ay palihim na ginagawa ang pakay. May ritual na inilalapat upang hindi mapansin ng mga tao ang pagnanakaw. Dahil maalam ang pamilya ni Lino, masuri sa ganitong klaseng kababalagan. Madali nilang natutukoy kung tunay o hindi ang laman ng kabaong. Isa na dito si Nanay Pilita na ilang ulit nang nakasaksi. Hindi lang magawang ipagsabi sa iba dahil maraming hindi naniniwala. Siya pa ang masasabihang baliw kapag nagkataon. Pagkatapos maianda sa bilao ang mga dadalhin, nagpaalam na si Lino. Nakarating siya sa tahanan ni Aling Corazon. Makalipas ang ilang sandali dahil ilang metro lang ang layo noon. Naabutan niya ang mga nagsusugal na naghahanap ng makakain. Inihain kagad ang bitbit. Tumulong na rin sa ibang gawain lalo na sa paghahanda ng hapunan. Lino, ang bait mo talagang bata ka. Kahit hindi tayo magkaano-ano, nandito ka para tumulong. Inutusan ko kasi si Joel na mamili sa bayan. Kinulang ng kape at pandesal. Kaninang umaga ko pa inutusan pero maggagabi na wala pa rin. Patang yun talaga. Pumuslit na naman siguro sa sabungan. Ay nako. Wika ng matanda. Pamangkin ng asawa nito si Joel. Kinupkup upang makatulong sa kanilang mag-asawa. Pasaway ang taong ito, kaya hindi maiwasang makonsumisyon. Ganyan po talaga ang kabataan ngayon lalo na sa edad namin. Hindi talaga kayang pigilan ng sarili, lalo na sa mga bagay na nakailigan.
Baka mamaya umuwi na rin si Joel, Manang. Pansin ko nga, ganyan ang kabataan sa panahon ngayon pero naiiba ka. Responsable sa buhay. Hindi sumasali sa anumang kaguluhan. Hindi katulad niyang si Joel. Minsan umuwi dito hinahabol ng kaaway. Mabuti pa si Maring Pelita. Napalaki ng mabuti ang anak. Tumawa na lang si Lino sa sinabi nito. Ilang sandali pa dumating si Joel dala ang mga pinamili. May dalang balitang kababalagan na pasikretong ibinulong sa kanya. Paring Lino, halika muna. Dali, may dapat kang malaman. Bilisan mo. Wika nito. Kuryosong lumapit si Lino. Siguraduhin mong hindi yan kalokohan ha. Kita mong maraming gawain, mangi-istorbo ka. Galing ako sa bayan, di ba? Nakarinig ako ng balita tungkol sa balbal. May pinaglalamayan doon nung nakaraang araw eh. Ang sabi ng manong na nakausap ko, biktima daw ng aswang ang patay. Walang naniwala nung sinabi niya. Alam mo naman, di ba? Hindi lahat ng tao sa lugar maniniwala sa mga ganyang usapin. Pero ang pinakamatindi, kilala ng manong na yun ang balbal. Taga dito daw sa atin eh. Hindi niya lang alam yung pangalan pero kilala ang muka. Wala akong ideya kung sino eh. Ayaw niyang sabihin eh. Napaisip si Lino sa sinabi ng kaibigan. Matagal na panahon na silang nakatira sa lugar. Pero wala siyang kilalang aswang na taga roon. Sigurado ka ba? Baka adik lang yung manong na nakausap mo. Alam mo naman ang pamilya namin. Nakikilala ang aswang kahit nasaan yung tao pa yan. Eh wala naman ako natutukoy dito na aswang eh. Huwag ka masyadong magpapauto dun. Malay ko rin pero baka totoo, posible naman, di ba? Sa dami ng tao dito, hindi natin sila personal na kilala. Baka nagawang itago ng mabuti ang katauhan. Pero para sa lamay ni Lolo Pasito, kinakabahan ako ha. Bawat lamay kahit saan mang lugar halos nabibiktima ng balbal na yan eh. Paano kung si Lolo din? Patay na nga, bibiktimahin pa. Napakahalang ng kaluluwa ng lintik na aswang na yan eh. Subukan lang nilang lumapit dito. Ako mismo ang papatay sa kanila. Natuwa naman ang kaibigan. Dahil alam nito na hindi sila papabayaan. Lalo na kung pambibiktima ng aswang ang pag-uusapan. Sa mga sumunod na sandali, naging abala sa pag-aasikaso ng mga bisitang nakiramay. Silang dalawa ni Joel ang naghahatid ng pagkain at kape sa bawat mesa. Sina Aling Corazon at Nanay Pilita naman ang kumikilos sa gawaing kusina. Sa kalagitnaan ng sitwasyon, naagaw ang pansin ni Lino sa dumating na dalawang lalaki. Hindi kilala maging si Joel. Pasimpleng lumapit sa kabaong ang mga ito. Naluluwa pang nakatingin sa patay. Ilang sandali pa lumabas si Aling Corazon. Inasahan nilang kilala ng matanda ang mga lalaki pero laking gulat dahil hindi. Sigurado ka, Lola? Sa kilos ng mga yan parang malapit kay Lolo. Hindi niyo po ba talaga kilala? Tignan niyong mabuti, baka nakalimutan niyo lang. Tigilan mo ako, Joel ha. Lokong batang ito. Sabing hindi ko nga sila kilala. Saka, iilan lang ang kaanak ng Lolo Pasito mo. Lahat pa nandun sa Mindanao. Walang nagsabi na pupunta sila dito eh. Sandali nga, lalapitan ko para malaman natin. Nilapitan ng matanda ang dalawang lalaki. Tinanong kung kaano-ano ang yumaong asawa. Sumagot ito na pinsan. Pinaniwalaan naman ito ni Aling Pasita. Hindi na naisip na magduda. Ito talagang si Lola. Ang daling mauto. Umiyak lang yung dalawa sa kabaong ni Lolo tapos sinabing kaanak. Naniwala na kagad. Ewan. Basta wala akong tiwala sa mga lalaking yan. Mukha pa lang masamang loob na eh. Kahit si Lino hindi kumbinsido. Batay sa galawan ng mga ito ay parang may ibang motibo. Kaso nga lang hindi magawang makakontra. Si Aling Pasita na mismo ang nagpasya. Kahit si Joel na pamangkin ay walang nagawa. Binantayan na lamang ang kilos ng mga ito.
Wala namang kahinahinala pero hindi magawang magpakampante. Ewan ko lang talaga parang Lino. Malakas talaga yung kutob ko na may mali sa dalawang yan eh. Nung lumapit ako para bigyan sila ng makakain, biglang bumigat yung pakiramdam ko eh. Parang halimaw yung karap ko. Hindi pa tumitingin, parang umiiwas. Lapitan mo nga. Sigurado ako, higit pa dyan na mapapansin mo. Itinulak pa si Lino patungo sa kinaroroonan ng mga lalaki. Lumapit na lang din siya. Inalok ng mani ang dalawa. Segundo pa lang ang tinatagal sa harapan ng mga ito. Pero may napapansin na siya kagaya ni Joel. Hindi rin mapalagay ang tangan. Ramdam niya ang paggulo ng lana sa bulsa. Kitang-kita niya ang reaksyon ng dalawa pero hindi masyadong pinahalata. Tinanggap nito ang inabot niyang pagkain. Pero nang abutan ng asin para ipares sa mani, kagad silang tumanggi. Dito na nakumpirma ni Lino. Iba ang katauhan ng mga bisita. Tama ka pare. Iba nga ang pakay ng dalawang yan. Masama ang pakiramdam ko. Mas mabuti siguro magmanman tayo na maigi. Hindi natin alam kung kailan sila aatake. Huwag kang mag-alala, bantay sarado sa akin yung mga lalaking yan. May plano ka ba? Kasi kung pwede, tumba na natin yan. Kalmahan mo lang muna. Diyan naman tutungo ang lahat eh. Sa ngayon babantayan natin. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Dahil baka iba ang maisip ng mga tao. Huwag mong iwanan ng tingin. Kung sakaling aalis, sundan natin. Siguradong nagmamanman yan sa kaganapan dito sa Lamay. Kapag nakatsyempo, doon gagawin yung pakay nila. Sige, tama ka rin. Hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta. Alam mo naman yung mga tao dito, di ba? Dati tumulong tayo pero tayo pa'y napasama. O siya, dun muna ako ha. Babantayan ko yung dalawang yan. Huwag kang lumayo para madali kita matawag kung sakali may gagawin sila. Pagkatapos ng usapan ay kanya-kanya sila ng pwesto. Sa pinakalikod ng hanay ng upuan si Joel. Si Lino naman ay nasa pintuan malapit sa kusina. Hindi matanggal ang tingin sa dalawang lalaki. Ilang sandali pa, napansin ng mga ito ang kanilang pagmamanman. Nagbulungan ang mga ito. Nagkunwaring lumapit kay Aling Corazon. Merong sinabi. Hindi nagtagal nagmamadali silang umalis. Alisto ang dalawa at kagad sinundan. Ano nang gagawin natin? Siguradong alam nila na binabantayan natin sila. Tignan mo, ang bilis na wala. Wika ni Joel. Nang maisahan sila ng mga ito. Nasa unahan lang nila kanina. Pero sa isang kurap ay biglang naglaho. Wala pa rin magbabago. Pupuksain natin ang mga yan. Hindi ko na sila maramdaman. Bumalik tayo sa bahay at doon maghintay. Sigurado akong babalik sila. Binantayan nila ang bangkay. Naupo malapit sa kabaong. Paulit-ulit namang tinitignan ni Lino ang laman ng kabaong upang masiguradong hindi napalitan. Nagtataka si Aling Corazon sa dalawa kaya lumapit upang masita. Kanina ko pa kayo napapansin. Kakaiba ang kinikilos nyo. Pati yung kaanak ng lolo nyong umalis. Nailang dahil sa inyo. Ano bang nangyayari? Tinataboy nyo ang mga bisita. Kaanak, naniwala naman kay Lola. Hindi ko maalala na may nabanggit si Lolo tungkol sa mga yon. Ang tatanda na ng dalawa eh. Kaya kung kapamilya sila ni Lolo, sana naikwento sa atin pero wala. Alam mo Lola, mapapahamak tayo sa ganyan mo ugali eh. Palibasa hindi ka naniniwala sa mga aswang eh. Abay bastos kang bata ka. Halika nga dito, kukuruting kwenta giliran mo. Hindi dahil malaki ka na, sasagot ka ng ganyan sa akin. Tama na ho. Pasensya ka na, Aling Corazon. Medyo lasing lang tong si Joel kaya hindi na alam yung sinasabi niya. Nakitungga kasi sa inuman ni Mang Kanor dyan sa tabi. Mas mabuti ho, doon na lang kayo sa kusina. Maraming tao doon, hihingi yata ng kape. Ay, oo nga, o siya. Doon ako.
Ikaw, Joel, malilintikan ka sa akin mamaya, humanda ka. Ikaw naman kasi, alam mong medyo mainitin ang ulo ni Aling Corazon, ginaganon mo pa. Ang punto natin dito, mabantayan ang katawan ni Mang Pasito laban sa mga balbal. Huwag mo nang singitan ng kung ano-ano. Ipinagpatuloy nila ang pagbabantay buong magdamag. Alisto ang dalawa. Pero sa kabutiang palad, wala namang masamang nangyari sa gabing iyon. Kinabukasan inabangan ang pagbabalik ng mga kalalakian. Pero wala ni isang nagpakita. Hindi maganda ang kutob ni Lino. Anak, kumusta pala ang lamay kagabi? Hindi na ako nakapunta dahil nakatulog na ako eh. Wala naman sigurong na... Oh, bakit ganyan yung mukha mo? Nay, may dalawang lalaki nagpakilala na kamag-anak ng Yumao. Pero hindi kami kumbinsido ni Joel eh. Nang suriin ko ang dalawa, mga aswang sila. Hindi lang namin mahuli kasi nakawala eh. Hindi namin alam kung nasaan na, pero naniniwala akong babalik ang mga yon. Sila pa, sa lahi ng nilalang na ito, babalikan nila ang lamay kahit delikado para sa kanila. Wala silang pakialam basta makuha lang ang bangkay. Isa yan sa paraan nila para malapitan ng bangkay. Sinusuri nila yan eh. Yan ang una nilang ginagawa. Naniniwala ako, siguradong babalik ang mga yon. May plano ka ba? Meron naman po. Aabangan ko sila. Bago nila magalaw ang katawan ni Mang Pasito, kailangan muna nilang malampasan ang lupit ko. Bumalik siya sa tahanan ni Aling Corazon kasama ang ina. Kagad minanmana ng paligid. Wala siyang nakitang mali kaya nagpatuloy sa pagtulong sa mga gawain. Naging abala sa mga sumunod na sandali dahil huling gabi na ng lamay, libing na kinabukasan. Nawala sa isip ang tungkol sa mga lalaki dahil sa pagdagsaan ng mga nakikilamay. Kabilang narito ang kasamahan sa trabaho ng Yumao at kaanak ni Aling Corazon. Sa kaliwat kanang gawain, hindi na naisip ang mahalagang bagay. Sa gabing iyon, nagsagawa ng seremonya para mabindisyonan ng katawan. Maraming tao ang nag-antay sa pagdating ng magsasagawa ng ritual. Pero masukal ang lugar. Mahirap ang daanan kaya natagalan. Hindi nasimulan kagad dahil pinakain muna ng hapunan ang alagad ng simbahan. Habang nag-aantay, napansin ni Joel ang dalawang lalaki. Nakatayo sa hindi kalayuan. Pasimple itong pinaalam kay Lino. Pare, nandito na yung mga lalaki oh. Kakaiba yung tingin nila oh. Wala talagang sinasanto mga yan ah. Kitang nandito yung alagad ng simbahan, hindi pa rin sila natatakot. Parang simple lang para sa kanila ang lumunok ng takot ano? Ano? Papalag na ba tayo? Tinignan ni Lino ang kinalalagyan ng dalawa. Nakadistansya ang mga ito sa bahay. Palinga-linga sa paligid na parang naghahanap ng pagkakataon. Papalag tayo. Humanda ka na. Lalabanan natin sila. Teka, anong ginagawa mo? Sasali ka ba o hindi? Tutugisin natin yan. Siguro kaya mo na yan mag-isa no? Ano kasi parang mas gusto ko makinig ng ng sermon ng pare. Mas ayos siguro ko dito. Sige na, ikaw na lang siguro. Napabuntong hininga si Lino sa kilos ng kaibigan. Ang buong akala niya ay lalaban ito. Hindi na lang gaanong pinansin. Binalingan ng atensyon ang mga lalaki. Dahan-dahan silang kumilos. Sinundan niya ang dinaanan ng mga ito patungo sa kakawyan. Naging mabilis ang kaganapan. Habang tumatagal, isa na lang sa dalawang lalaki ang nasusundan. Hindi niya napansin kung nasaan ang isa. Dito na nagsimulang mag-usal ang isang lalaki. Kumukumpas pa ang kamay na parang nagri-ritual. Ginamit niya ring ang natutunang orasyon. At dito napag-alaman
Nakahanda na ang isa para tangayin ang bangkay sa lamay. Nagmamadali siyang bumalik pero hinatak ng nilalang. Pinigilan siya upang hindi makarating ng tahanan. Masyado kang matapang. Uunahin ko sana yung kaibigan mong naroon sa lamay. Pero ikaw na mismo ang nagpresenta na ikaw ang unang mamatay. Nagpalit ng anyo ang karap. Umangil ng napakalakas. Nabisto na nga kayo eh. Akala ko sapat na yun para hindi kayo bumalik. Talagang hayok yung laman yung mga aswang ano. Makakuha lang ng bibiktimahin. Sige lumapit ka. Nang magkaalaman tayo. Nagbuno na ang dalawa. Habang kinakalaban ng aswang hindi maiwasan ni Lino na mabahala sa kalagayan ng lamay. Naroon ang isa sa mga aswang. Sinubukang takasan ng kinakalaban pero mabilis siyang nasusundan. Kung saan siya dadaan ay hinaharangan ng nilalang. Ilang ulit pa siyang natumba dahil sa tindi ng lakas ng nilalang. Ayos ah. Mahusay at malakas ang isang to. Muling umatake ang nilalang. Nahirapan si Lino. Hindi madaan sa mano-manong laban. Wala siyang dalang patalim, ngunit nagawa ng paraan. Hinuli niya ang kamay ng nilalang. Buong pwersang binali ang kamay. Ito ang ginamit niya upang patayin ang aswang. Ang mga kuko ng aswang ay tumagos sa lalamunan. Humandusay na lamang sa lupa. Dali-dali siyang bumalik ng lamay. Nagipang balbal na nakaabang sa itaas ng puno at nagriritual. Nang makakuha ng patalim sa tahanan, walang pagdadalawang isip na pinuntahan ng nilalang. Kasalukuyang nagaganap ang misa, kaya hindi nito magawang tangayin ang bangkay. Nagtuos sila ng nilalang. Parehong ayaw magpatalo sa isa't isa. Ibinuhos ang buong lakas. Sinubukan ni Lino na mag-usan ng orasyon pero kagad siyang pinipigilan ng aswang. Bumuelo siya ng taga pero daplis lang ang inabot. Ayos ka rin ah. Masyado kang madulas. Paulit-ulit niya itong tinaga hanggang sa umandusay ang nilalang. Pasimple niyang pinahira ng sariling pawis. Naupo sa tabi ng halimaw. Ayos din yung mga lahi niyo ano. Hinahanap niyo yung sariling kamatayan niyo. Makuha lang yung pagkayok sa laman. Buti sa akin kayo napadpad. Pareho kayong bagsak ng kasama mo. Nagpapanggap pang kaanak ng yumao. Ang kapal lang mukha niyo. Ang daming alam para makuha lang yung gustong biktimahin. Wika ni Lino. Paulit-ulit na sinasaksak ang nilalang. Natigilan na lang ng matauhan sa ginagawa. Mabilis niyang dinispatsa ang bangkay ng mga halimaw. Nagmamadaling bumalik sa lamay. Nagsimula na ang misa. Hindi lang magawang lumapit dahil kakagaling lang sa engkwentro. O anak, kanina pa kita Ako nangangamoy ka, umuwi ka nga, maligo ka dun. Magbihis ka. Bumalik ka dito pagkatapos mo, dalian mo. Pare, kumusta ang anak ng dinuguan? Mas nangangamoy aswang ka pa kaysa sa tunay na aswang ah. Ano nangyari sa'yo? Nalahian ka ba? Pabirong wika ni Joel. Hindi siya nakapagpigil. Umuwi ng tahanan at nag-ayos ng sarili. Pagbalik sa lamay, pasimpleng nakiupo at nakinig ng sermon. Pagkatapos ng misa, tumulong siya sa pagsisilbi sa mga bisita. Binigyan ng makakain at maiinom. Uy! Kwentuhan mo naman ako sa nangyari, ang tagal mong bumalik ah. Mabuti naman nakaabot ka pa sa misa. Kung sa bagay, matagal simulan kasi dumadaldal pa yung pare. Kung ano yung sinasabi. Naiwan pa ang ibang gamit o ay naku. Mga taga-silbi niya, mga alalay, di din nag-iisip na maayos eh. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Hayaan mo sila. Pero kung sumama ka kanina, hindi ka sana nagtatanong ngayon. Mabuti pa ang manok sa'yo eh. May katapangan. Ikaw magaling lang sa salita. Sasabi-sabi pa ng papalaga natin. Tapos hindi ka naman pala sasama. Duwag!
Eto naman, parang yun lang eh. Hindi ako ipinanganak na kasing tapang mo. At saka, magsasaka ng may isang pamilya ko ha. Hindi mang dirigmang katulad nyo. Ang trabaho ko, kumain lang. Ikaw, ang trabaho mo, tumugis ng nilalang. May kanya-kanya tayong gawain sa mundo. Ginagampanan ko naman yung sa akin eh. Sige na, magkwento ka na. Ibabahagi ko yan sa mga tropa ko eh. Ayun, ninanakaw mo yung kwento ko. Tapos ipagmamayabang mo sa mga kabarkada mong ututo. Ay nako. O ito ang kasoy, lamunin mo. Lumayo ka nga sa akin ng kulit mo. Naalibadbaran ako eh. Arte ng lalaking to. Damot mo! Lumipas ang gabi. Magaan na ang pakiramdam ni Lino. Nagawang mapuksa ang aswang. Kinabukasan naging maayos ang paglilibing. Walang aberyang nangyari. Payapang natapos ang huling araw ng yumao. Hinanap pa ni Aling Corazon ang dalawang lalaki na nagpakilalang kaanak dahil ang sabi ay dadalo sa libing. Ito talagang si Lola, hinahanap pa talaga yung halimaw. Nauna pa nga mailibing kaysa kay Lolo. Dali-daling hinampas ni Lino ang bibig nito. Hindi na nais pang ipalam sa ibang tao ang nangyari, lalo na kay Aling Corazon na hindi naniniwala sa ganitong bagay. Baka naman may mahalagang bagay na asikaso kaya hindi nakarating. Ang importante nakadalaw sila sa lamay. O siya, malapit na yatang umulan. Umuwi na tayo bago maabutan. Joel, Lino, kay Mang Jojo kayo sumabay. Doon na tayo sa bahay magkita. Matapos ng kaganapan naging maayos na ang lahat. Pero hindi pa rin nagpakampante si Lino. Sa bawat araw na nagdadaan, hindi lang mga balbal ang naiengkwentro, maging iba't ibang uri ng lahi ng aswang. Ngunit tanggap ni Lino sa kanyang sarili. Ito ang gampanin ng kanilang lahi. Ito ang gampanin na ipinasa sa kanyang henerasyon. Ang sabi nga ni Lino, bawat tao ay merong parte sa mundo. Merong misyon na dapat gampanan. Tanggap ni Lino sa kanyang sarili at buong pusong ipapaintindi kapag nagkaroon ng pamilya. Sila ay isinilang sa mundo upang maging kaagapay ng mga tao sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Ang susunod nating istorya ay mahabang kwento para sa mga kabayan na gustong magmarathon. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Solomon. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Ang bertud at kakayahan na inyong matutunghayan, masasabing isa sa pinakakakaiba, isa sa pinakamalakas na tinangan ng isang tao. Nagagawa ng mutya na ito ang magpagaling ng anumang karamdaman at sa pambihirang pagkakataon, nagagawa nitong bumuhay ng namatay. Ito ang naging karanasan ng ating tampok na karakter. Si Solomon ay lumaki sa pangalaga ng kanyang lolo Mako, isang mahusay na serohano. Maliban sa pagiging manggagamot, kilala din sa kanilang baryo bilang malakas na mambabarang. Ngunit sa kabila nito, kinagigiliwan at inrerespeto ng mga tao si Mang Mako dahil marami itong natulungan gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang mga sandaling ito, 10 taong gulang pa lamang si Solomon. Kakarating pa lang sa tahanan ni Mang Mako, inihatid ng kanyang ina para doon muna pansamantalang manirahan habang inaayos ang buhay sa syudad. Nung una, naging mahirap para kay Solomon ang lahat. Dahil hindi ito sanay sa buhay probinsya, lalo pa at walang kuryente. Tanging gasera at kandila lang ang nagsisilbing liwanag sa gabi. Sa umaga naman, walang ibang nakikita si Solomon kung hindi ang mga alagang hayop.
Palaging nagmumukmok ang paslit sa kwarto o hindi kaya naman nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Naghanap ng paraan si Mang Mako para mabaling ang atensyon ng apo. Ito ay ang turuan si Solomon ng ilang simpleng pamamaraan, kagaya ng pagpapatubo ng halaman gamit ang mga orasyon. Hindi naman nabigo si Mang Mako dahil nagawa nitong ibaling ang atensyon ni Solomon. Kaso nga lang ang problema, seneryoso nito ang pagiging manggagamot. Mukhang tuwang-tuwa ka sa ginagawa mo ngayon, Solomon. Ano sa palagay mo? Maganda ba ang merong taglay na kakayahan? Simpleng kaalaman ng pambabarang pa lang ang itinuro ko sa iyo. Meron pang mas malalim at mas komplikadong pamamaraan kaysa sa pagpapatubo ng halaman. Habang nag-iikot sa ginawang hardin ng apo. Parang gusto ko pong pag-aralan yung lahat ng nalalaman niyo, Lolo kung tuturuan niyo ko. Depende sa magiging takbo ng panahon, Apo. Bata ka pa. Mahaba pa ang landas na tatahakin mo. Sa ngayon, makontento ka muna sa kung ano ang nalalaman mo at kung ano ang kayang gawin. Ngunit walang nakapigil ng kagustuhan ni Solomon na matuto. Habang nagdadaan ng panahon, unti-unting natututo si Solomon sa sariling pamamaraan hanggang sa sumapit sa edad na 20. Naging mas malawak ang kaalaman ng binata. Mukhang hindi na kita kailangang turuan. Mahusay ang paggamit mo ng kaalamang itinuro ko sa iyo. Ngayon, siguro handa ka na para mas magtaas pa ng aral. Ibig sabihin ho, tuturuan mo na ako? Yan ay kung gusto mo. Oo naman ho, matagal ko nang hinihiling sa inyo na turuan ako Pues, ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking kaalaman. Ngunit sasabihin ko ngayon pa lang, hindi biro ang pagdadaanan mo. Ang mga itinuro ko sa iyo noon, wala pa sa dulo ng kalingkingan ng kabuuang kaalaman ng barang. Sana lang ay makayanan mo. Hindi ho ako nangangako, pero hindi rin ako susuko. Sisikapin kong makayanan anuman ang pagsubok na pagdaanan ko. Nang gabing iyon, inilabas ni Mang Mako ang napakaraming libro. Lahat ng ito ay tungkol sa pambabarang. Naglalaman ito ng ilang pamamaraan kung paanong gagamitin ang kakayahan sa mabuting paraan. Ang nilalaman ng mga libro na yan, pamamaraan kung paanong gamitin ang pambabarang sa panggagamot. Aba, Lolo, mukhang marami nga ito Pero sige, pag-aaralan ko po ang lahat. Napansin nito ang isang itim na libro na gawa sa balat ng hayop ang takip. Akmang dadamputin na sana ng binata nang biglang agawin ni Mang Mako. Hindi pa para sa iyo ang nilalaman ng aklat na ito. Hala, sige na, magpahinga ka at bukas mo simula ng pag-aaral. Sandali lang ho, Lolo. Ano ba ang laman ng libro na yan? Ang nilalaman ng librong ito ay ang madilim na katotohanan ng kaalaman sa pambabarang. Ayokong matutunan mo ang mga aral mula sa librong ito dahil hindi ko gustong matulad ka sa akin. Wala po akong alam sa kung anong nangyari sa inyo sa nakaraan, Lolo. Wala rin naman nasabi sa akin si Nanay tungkol sa inyo Maaari ko po bang malaman ang kwento nyo? Alam kong kukulitin mo ko tungkol sa bagay na yan. O siya, sige, ipapaliwanag ko sa'yo. Kumuha ka muna ng kape. Mahaba ang ating pag-uusapan. Dali-dali namang tumayo si Solomon para sundin ang utos ni Mang Mako. Pagbalik nito, bitbit ang 2 tasa ng kape. Sinimula ng matanda ang pagsasalaysay. Alam mo ba, Solomon,
Hindi ako talaga manggagamot. Gaya mo, nagsimula akong matuto ng kaalaman sa pambabarang. Sa murang edad ako nagsimula. Ngunit taliwas sa mga nalalaman mo ngayon ang aking natutunan. Ano? Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang aral mula sa aklat na ito ang aking natutunan. Sa ngayon, hahayaan kitang basahin ang nilalaman nito. Pero hindi ako papayag na pag-aralan mo ang kaalaman ng pagpatay ng tao gamit ang barang. At habang binabasa nito ang nilalaman ng aklat, pinaliwanag ni Mang Mako ang kanyang nakaraan. Kaunting pagbabalik tanaw sa buhay ni Mang Mako. Nang mga panong ito, 10 taon pa lang si Mang Mako at gaya ni Solomon, natutong mamuhay sa piling ng ibang tao dahil iniwan din ito ng mga magulang. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang mga itinuro sa kanya ng taong kinalakihan. Kinakatakutang mambabarang sa kanilang baryo ang tsuwi ni Mang Mako na ang pangalan ay Tasyo. Kasagsagan ng digmaan laban sa mga Hapon ng mga sandaling iyon, kaya nababalot ng karahasan ang buong bayan. Upang mabuhay, pinili ni Mang Tasyo na kumapit sa patalim. Ito ay sa pamamagitan ng pag-anib sa mga Hapon. Malaking pera ang pangako ng mga opisyal ng militar, kapalit ng pagkamatay ng ilang mahalagang opisyales ng mga dayuhan. At ang ginamit nilang pamamaraan sa pagpatay ay ang ritual ng pambabarang. Ito na ang buhay mo ngayon, Mako. Wala ka nang magagawa kung hindi yakapin ito. Wala nang mga magulang mo, at kung gusto mong mabuhay sa panahong ito, sumabay ka sa Agos. Pilit itong tinuruan si Mako ng mga aral ng pambabarang hanggang sa lubusan nitong matutunan ang lahat. Isang araw habang nagsisibak ng kahoy, may mga taong dumating at kinausap si Mang Tasyo. May inabot na papel ang mga ito at isang litrato. Matapos makipag-usap, umalis na ang mga ito. Nilapitan ni Mang Tasyo si Mako upang kausapin. Siguro naman handa ka na para sa una mong trabaho, Mako. Eto, basahin mo ang nilalaman ng papel na yan. Pagmasdang mabuti ang larawan, yan ang unang papatawan mo ng parusang kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Mako sa sinabi ng tsuwin. Ngunit wala na itong magagawa dahil sa oras na tumanggi ay paparusahan ito ni Mang Tasyo. Bagaman labag sa kalooban, ginawa ni Mako ang utos ng tsuwin. Pagsapit ng dilim, sinimula ng binatang Mako ang pambabarang. Sa una ka lang uusigin ang konsensya, Mako. Pero sa oras na matapos mo ang pagpaparusa, sisiguraduhin ko sa'yo, hahanap-hanapin mo ang pakiramdam na yon. At isa pa, masamang tao ang papatawan mo ng parusa. Kaya huwag kang mag-alala dahil kahit papano, kabayanihan ang ginagawa natin para sa bayan. Inisip na lang din ni Mako na para sa ikabubuti ng lahat ang pagkitil niya ng buhay, kaya itinuloy nito ang pinapagawa ng tsuhin. Ilang araw matapos barangin ni Mako ang opisyal, nakatanggap ng balita ang mga ito. Kinumpirma ang kamatayan ng taong iyon. Halos hindi makapaniwala ang binata. Nakapatay siya ng tao sa kauna-unahang pagkakataon. Nasundan pa ito ng ilan pang biktima hanggang sa tila nasanay na lang si Mako. Napatunayan itong totoo ang sinasabi ng tsuwin. Natagpuan ng binata ang sarili. Aliw na aliw sa pagkitil ng buhay gamit ang kaalaman ng barang. Habang tumatagal, tila hindi na kontrolado ni Mako ang sarili na kahit ang mga inosenteng kababaryo, binabarang nito.
Kaunting pagkakamali lang ng mga tao sa kanya, tinataniman niya ng sakit. At ang pinakamalalang nagawa ng binata nang patayin nito ang Kapitan Del Barrio, nang minsan siyang sitahin dahil sa pag-inom ng lambanog sa tabi ng daan. Walang pagdadalawang isip itong binarang ni Mako hanggang sa namatay. Ngunit hindi nagtagal nakahanap ng malakas na katapatang binata, isang mahusay na mambabarang na nagngangalang Mang Genaro. Kilala itong manggagamot sa lugar. Hindi inaasahan ng binata na lalapit ang isa sa mga nabiktima sa matanda. Walang kamuwang-muwang si Mako na natuntun siya nito. Nang mga sandaling iyon, mag-isang nakaupo sa atangan ng bahay ang binata habang nakatulala. Nakabalik lang ito sa wisyo nang bigla siyang tapikin ng isang matanda. Mawalang galang na iho. Ito ba ang tahanan ni Tasyo? Ito nga ho. Bakit niyo po siya hinahanap? Ganun ba? Ikaw marahil ang kanyang pamangkin, si Mako. Ako nga po. Bakit po, Manong? Alam mo bang may lumapit sa akin pasyente? Binarang ito. Matindi ang tama sa kanyang binti at alam kong ikaw ang may gawa nun. Nanlaki ang mga mata ni Mako nang marinig ang sinabi ng matanda. Nakita nitong papasok ng bakuran ang Shuin, kaya pasimple itong tumayo. Alam mo, Manong, malaki kasi yung kasalanan sa akin ng taong yun eh. Kaya binigyan ko siya ng ilang pigsa sa hita. Kahit na, hindi mo dapat ginagamit sa pananakit ng kapwa ang kaalaman mo. Kahit anong dahilan. Sa pagkakataong iyon si Mang Tasyo ang nagsalita. Bawalang galang na po. Ano ba ang problema? At tila naririnig kong pinangangaralan nyo ang pamangking ko. Huwag kang magmaang-maangan, Tasyo. Dahil alam kong ikaw ang dahilan kung bakit walang habas na ginagamit ng batang ito ang kakayahan ng barang. Nananakit siya ng tao. Disiplinahin mo ang pamangkin mo kung ayaw mong ako mismo ang gumawa nun para sa'yo. Alam mo, Manong, masamang tawang binabarang ng pamangkin ko. Kaya hindi ko siya pipigilan sa anumang gustong gawin. Kahit ang pagpatay sa Kapitan Del Barrio ng kabilang barangay, mabuting tao si Kapitan Bertig at wala kong nakikitang dahilan para patayin niyo ang taong iyon. Pasensya na, pero hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Huwag mo kong pinagbibintangan sa bagay na hindi ko naman ginawa. Dahan-dahang pumupuslit si Mako sa pag-aakalang wala na sa kanya ang atensyon ni Mang Genaro. Kaso nga lang laking gulat ng binata. Sabay silang nanigas ng kanyang Shuin. Magsilbi sanang babala sa inyo ang araw na ito, Tasyo. At ikaw naman, binata, huwag mong sayangin ang kakayahan mo. Malakas kang mambabarang. Nakakapanghinayang kung sa kasamaan mo ito gagamitin. Isinumpa ka na simula nang natutunan mo ang kakayahan na yan. Kaya wag mo nang palalain pa ang kasalanang bumabalot sa pagkatao mo. Matapos ay may sinot ito sa leeg ng binata. Nang hina si Mako, napaluhod. Ano tong nilagay mo sa akin? Bakit hindi ko matanggal? Isa yang uri ng bertud. Walang nabawas sa kakayahan mo. Pero sa tuwing gagamitin mo ito sa kasamaan, kusang mawawalan ng bisa ang iyong kapangyarihan. Simula ngayon, matututo kang pag-aralang gamitin ang barang sa pagtulong, hindi para maminsala ng iba. Nilingon nito si Mang Tasyo na noon ay namimilipit habang sinasapo ang lalamunan. At ikaw naman, dahil wala kang kakayahang magdisiplina, sa halip na ikaw ang maging mabuting ehemplo,
dinala mo sa sangang daan ang pamangkin mo. Yan tuloy naligaw. Yan ang bagay sa'yo. Humarap sa nilalang na nagbigay ng kapangyarihan mo. Tinutok ni Mang Hinaro ang kanyang daliri sa leeg ni Mang Tasyo. Walang pagdadalawang isip itong pinatay. Muling binalikan ng matanda si Mako. Inakay ito para tumayo. Sumama ka sa akin. Wala kang mararating sa lugar na ito. Mapupuno lang ng galit ang puso mo. Simula ng araw na yun, unti-unting nagbago ang buhay ni Mako sa tulong ni Mang Hinaro. Nagawa nitong matutunang gamitin ang kakayahan upang makatulong sa kapwa. Kalaunan, naunawaan ang kahalagahan ng buhay. Naging panata din ni Mako ang pagtulong sa kapwa. Hindi rin siya nanghihingi ng kapalit bilang kabayaran sa lahat ng masamang nagawa niya. Hindi nagtagal ay namaalam si Mang Hinaro. Minana ni Mako ang kakayahan ng matanda sa pamamagitan ng isang mutya. Inilabas ito ng matanda mula sa bibig at pinasa kay Mako. Masaya ko at nagawa kitang baguhin. Sana lang wag ka nang bumalik sa dati mong nakagawian, Mako. Mamuhay ka nang walang dinadalang kasalanan sa mundo. Eto, tanggapin mo. Pangalagaan. Balang araw magagamit mo ang kakayahang taglay ng mutyang ito, Mako. Kung hindi man ikaw, ipasa mo ito sa susunod na henerasyon. Habang inilalapag ang mutya sa kamay ni Mako. Hindi ako karapat-dapat sa mutya na ito, Manong. Pero makakaasa ka. Ipagkakaloob ko ito sa taong mas karapat-dapat. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala dahil hindi na ako babalik sa dating nakagawian. Mamumuhay ako ng malayo sa paggawa ng kasalanan. Napangiti na lang ang matanda. Tuluyang nalagutan ng hininga. Matapos mabigyan ng maayos na libing, nagpa siya ang binatang magpakalayo-layo. Nanirahan sa Tagong Bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Sa pag-asang matatakasan ang madilim na kahapon. Dito niya nakilala ang babaeng naging katuwang sa buhay. Nagkaroon sila ng isang anak. Ngunit kalaunan ay namatay din. Silang dalawa na lang ng anak ang magkasama sa buhay. Kaso nga lang sa pagtagal, bumuo ng sariling pamilya. Iniwan ang nooy matanda na si Mang Mako. Balik tayo sa kasalukuyan. Yon ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon, Solomon. Madaling araw na pala at mukhang wala ng oras para matulog. Kung gusto mong magpahinga, matulog ka, apo. Wala ka namang gagawin ngayon, hindi ba? Wala naman po, Lolo. Siguro, iidlip na lang ako sandali. Sisimulan ko na yung pagbabasa ng mga aklat na ito. Matapos ang pag-uusap, lumabas ng bahay si Mang Mako. Pinakain ang mga alagang manok. Si Solomon, pumasok sa silid upang magpahinga. Bandang tanghali nang magising ang binata. Kumain lang ito at naligo. Sinimulan ang pagbabasa ng mga aklat na iniwan sa kanya. Dahil may kaunti ng kaalaman, hindi na rin naging mahirap para kay Solomon na unawain ang mga nilalaman ng aklat. Ilang linggo ang nakalipas. Nagagawa na nito ng maayos ang ilan sa mga ritual na ginagamit sa panggagamot. Isa na dito ang paggamit ng mga linta upang alisin ang pamamaga na dulot ng impeksyon. Nangalap din ng mga insekto si Solomon sa kagubatan, gaya ng uwang at ilang makamandag na insekto, gaya ng alakdan, balingayaw at alupian. Ginamit naman ito ng binata upang patayin at labanan ang anumang impeksyon sa katawan ng kanyang pasyente. Makalumang pamamaraan ng medisina ang nilalaman ng mga aklat.
Hinaluan lang ng mga kaalaman mula sa lihim na karunungan, kaya nagiging mas mabisa ito kung ikukumpara sa tradisyonal na panggagamot. Maliban pa dito, natutunan din ni Solomon ang paggamit ng mga orasyong pangontra at pangparusa sa masamang elemento. Paminsan-minsan, may mga kaso siyang kinakarap, kagaya ng panggagambala ng mga duwende, pati na rin ng mga engkanto. Habang pinag-aaralan ang iba't ibang pamamaraan ng panggagamot, dumarami ang nakakakilala sa binata. Ito ang naging daan upang makasagupa ni Solomon ang isang mambabarang. Isang babae ang lumapit sa kanila, nagmamakaawang gamutin ang kanyang anak na dalaga. Hindi ito tinanggihan ng binata. Pinakiusapan nito ng babae na siya ang pumunta sa kanilang tahanan, gawa ng hindi na makalakad ang anak nito. Walang pagdadalawang isip na pinunta ni Solomon ang pasyente. Nagulat ito nang dumating dahil sa bungad pa lang ng bakuran. Ramdam na ng binata na pumasok siya sa teritoryo ng isang malakas na elemento. Hindi nagpatinag ang binata. Kampante ito sa kaalaman niyang taglay. Tumuloy sa pagpasok si Solomon sa tahanan. Dinala siya ng ginang sa silid kung nasaan ang anak nito. Nanlaki ang mga mata ni Solomon nang makita ang kalagayan ng dalaga. Namamaga ang buong katawan nito na parang kinagat ng napakaraming bubuyog. May pantalang muka at halos hindi na makilala. Nagsimulang magkaganyan ang anak ko nang hiwalayan niya ang kasintahang taga-kabilang baryo. Hindi ako sigurado, pero malakas ang kutob ko na ang lalaking yon ang may gawa. Naitago na lang natin sa pangalang Aling Melissa. Malalaman po natin yan mamaya, Manang. Kakailanganin ko po ng kandila at ilang piraso ng malinis na papel. Dali-dali namang nagpakuha ang ginang ng mga kakailanganin nito. Matapos maibigay, sinimula ng binata ang pagtatawas. Itinapat ng binata ang papel sa apoy ng kandila habang nag-uusal ng mga dasal. Ilang sandali lang, tinignan ng binata ang papel at napangiti. Hindi nga ho kayo nagkamali, Ginang Melissa. Isang lalaki nga ang may gawa nito sa kanya. Habang ipinapakita ang imaheng nabuo, nakaharap ang papel sa ina ng pasyente. Unti-unti namang nabuo ang isa pang imahe sa mismong papel. Ano ang ibig sabihin nito, Solomon? Bakit may namumuo pang imahe? Hindi mo naman itinatapat sa apoy ang papel. May malakas na nilalang sa likod ng lalaki. Maaaring isang elemento o taong may kaalaman sa pamiminsala. Gumagamit siya ng ritual. Sa madaling salita, isang mambabarang ang nilapitan ng lalaking ito para parusahan ang anak niyo. May magagawa pa ba tayo para mapigilan silang sakta ng anak ko? Meron no, at ako nang bahala doon. Pero nais ko munang marinig ang panig ng anak niyo dahil alam kong may rason kung bakit ito ginawa sa kanya. Kahit papano, nakakapagsalita naman ang pasyente. Ngunit kailangang ilapit ng kanyang ina ang tenga para marinig ang sasabihin nito. Ayon sa pasyente, hiniwalayan ng dalaga ang lalaking iyon dahil na din sa mahirap lang ito. Napagsabihan ng masakit na salita at marahil ay lubos nitong dinamdam ang mga nasabi. Ngunit alam ni Solomon na meron pang mas malalim na dahilan upang humantong sa pambabarang ang lahat. Kumuha ito ng botelya mula sa kanyang bulsa. Ipinahid ito sa noo ng dalaga. Langapin mo ang mabangong sangyo ng lana. Makakatulong ito para gumaan ang pakiramdam mo. Huminga ng malalim ang pasyente at nakatulog. Abay,
Bakit mo naman pinatulog ang anak ko, Solomon? Wag ho kayong mag-alala. Ilang segundo lang ay magigising siya uli. At sa pagkakataong iyon, sasabihin niya sa atin ang totoong pangyayari. Ilang sandali nga ang nakalipas ay nagising ang dalaga. Muli itong tinanong ni Solomon. Ngayon, maaari mo na bang sabihin ang katotohanan? Hiniwalayan ko yung lalaki dahil may mahal na akong iba. Mas mayaman ko ikukumpara sa kanya at kayang ibigay ang lahat ng gusto ko. At ayon pa dito, matagal niya nang niloloko ang kasintahan. Lingid sa kaalaman nito, meron pang karelasyon ng dalaga. Sa kasamaang palad ay natuklasan nito. Kung minsan, hindi natin masisisi ang mga taong bumaling sa kasamaan dahil tayo mismo ang nagtutulak sa kanilang gumawa ng masama. Ang kilos natin, kung paano natin silang ituring at palagaan, yan ang nagdidikta kung hanggang saan ang kayang gawin ng kapwa natin sa atin. Habang inaayos ang mga kagamitan. Abay, teka, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang gamutan. Habang hawak sa braso ang binata. Wala namang kailangan tapusin. At kung meron man, ang anak niyo ang may hawak nun, hindi ako. Parang sinasabi mo, kasalanan pa ng anak ko kung bakit siya nagkaganya. Hindi nga ba? Ha? Hoy babae, sino ang nagloko? Hindi mo ba narinig ang lahat ang sinabi ng anak niyo? Lahat yon ay katotohanan. Dahil ang lanang ipinahid ko sa kanya, pipilitin siya magsabi ng totoo. At sa tuwing magsisinungaling ang taong papahiran niyan, makakaramdam siya ng matinding init na parang sinusunog ang bahagi ng balat kung saan ito ipinahid. Hindi ako naniniwala. Anak, anong sinasabi ng taong to? Hindi sumagot ang dalaga. Kaya naman nagpatuloy sa paglalakad si Solomon. Kaso nga lang, pinigilan nito ni Aling Melissa. Hey, sandali lang. Wala ka bang magagawa para pagalingin ang anak ko? Nakasalala yun sa kanya kung paano siyang gagaling. Ikinalulungkot ko, ngunit wala na ako. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang napasigaw ang dalaga. Nakita nitong nabasa ng dugo ang kumot na nakatakip sa katawan ni Annalisa. Biglang nakaramdam ng awa si Solomon. Bagaman labag sa kanyang alituntunin, pinili ng binatang gamutin ng dalaga dahil kung wala siyang gagawin, tuluyan nitong mamamatay. Hinawakan ni Solomon ang pulso ng pasyente. Nag-usal na mga dasal. Pinalabas ang lahat ng nasa silid. Isinara ang mga bintana. Tanging silang tatlo lang ni Aling Melissa ang naiwan sa loob ng silid. Kailangan kong matunto ng kinaroroonan ng mambabarang na nagparusa sa kanya. Nag-usal ito ng mga dasal panghuli sa pagbabakasakaling matutunton ang mambabarang. Ngunit napahinto ang binata nang bigla itong makaramdam ng mabigat na presensya sa paligid. Anong nangyayari? Bakit ka natigilan? Huwag kayong lalabas ng kwartong ito. Hanggat maaari, wala rin kayong papapasukin. Dali-dali itong lumabas ng silid. Nagulat ang binata. Wala ng tao sa sala. Dahan-dahan itong naglakad palabas ng tahanan at doon nakita ang isang lalaking nakatayo sa bakuran. Ikaw pala ang manggagamot na sinubukan akong hanapin. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Nandito na ako sa harapan mo. Pero, hindi ba ikaw ang apo ni Mang Mako? Bakit mo tinutulungan ng mga taong ito? Alam mo ba ang buong kwento? Oo, alam ko ang buong kwento. At kahit ano pa ang dahilan, wala kayo sa lugar para pumatay ng tao bilang kaparusahan. Isang mambabarang na hindi kumikitil ng tao.
Yan ba ang gusto mong ipakilala sa akin? Alam mo ba ang kasaysayan ng tinitingala mong Lolo Mako? Alam kong pinagmulan ng lolo Mako ko at hindi ko yon ikinakaya. At mukhang hindi yata akong dapat sumagot ng katanungan na yan mula sa'yo. Hindi na ako magtatanong kung bakit mo binarang ang dalagang nakatira sa tahanang ito. Malaki ang pagkakamaling nagawa niya at sa palagay ko, nararapat lang na tumanggap siya ng kaparusahan pero hindi sa ganitong paraan. O ngayon, anong gusto mong gawin ko? Alam mo palang ginawa ko lang ang nararapat eh. Bakit mo ko tinutugis? Para pigilan ka. Dahil kahit sa ang anggulo mo tignan, hindi pa rin makatarungan ng pumatay ng tao. Tumawa ng malakas ang lalaki at naglakad palayo. Hindi ito ang unang beses na nakaharap ako ng kapwa ko mambabarang. Pero sigurado ako, para sa iyo ito ang pinakauna mong karanasan. Magiging mabait ako sa ngayon, binata. Susundin ko ang gusto mong mangyari dahil ayokong mabigo ka sa unang panggagamot ng taong binarang. Bagaman nakakainsulto, hinayaan na lang ito ni Solomon dahil mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng pasyente. Maraming salamat sa pag-unawa. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ako nga pala si Solomon. Tawagin mo kong Crisostomo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Solomon. Pero kung ako sa'yo, hindi ko napapangarapin pang mangyari yon. Huwag kang mag-alala dahil sa susunod nating pag-aarap, hindi na ganito ang magiging tagpo. Huwag kang papakasiguro, bata. Matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nakahinga ng maluwag si Solomon dahil alam nitong wala siyang panama sa lalaking iyon. Ramdam niya ang kakaibang lakas na bumabalot sa katawan ni Crisostomo. Dali-daling pumasok ng tahanan ng binata upang tignan ang kalagayan ng pasyente. Ano nang nangyari sa anak ko? Magiging maayos na ang kalagayan niya. Nagawa kong pakiusapan ng mambabarang. Ngunit kailangan kong manatili hanggang bukas para masiguro ang tuluyan niyang paggaling. Naupo ito sa tabi ng higaan ng pasyente kasama si Aling Melissa. Magdamag na inobserbahan ang kalagayan ng dalaga hanggang sa mag-umaga. Nawala na ang pamamaga ng katawan ni Annalisa. Magaling na ang anak ko. Laking pasasalamat ni Solomon dahil tumupad sa sinabi ang nakaharap na mambabarang. Magaling na ho ang anak niyo. Magpapaalam na po ako. May sinulat akong ilang panuto na kailangan niyong sundin. Matapos ay nagpaalam na ito. Wala man lang narinig na pagpapasalamat ang binata. Ngunit para kay Solomon baliwala na ito. Sanay na siya sa ganitong ugali ng mga tao. Pagdating sa tahanan, kaagad kinausap ng binata si Mang Mako. Tatanong ko lang ho, may kakilala po ba kayong Crisostomo? At bakit mo naman naitanong? Siya po ang nakaengkwentro ko, Lolo. Mabuti na lang hindi kami nagkabanggaan. Nakinig sa pakiusap ko. At paanong nangyari yun? Sigurado ka bang si Crisostomo ang nakaharap mo? Hindi po ako maaaring magkamali, Lolo. Yun ang pangalan ng taong nakausap ko kagabi. Harapan niya akong kinumpronta nung nalaman kong siya yun ang barang sa pasyente ko. Imposible ang sinasabi mo. Dahil matagal nang patay si Crisostomo, papaanong nangyaring makakarap mo siya? Baka naman impostor ang taong iyon. Alam mo, kilala si Crisostomo sa lugar na ito bilang malakas na mambabarang. Marami na siyang napatay. Noon bago kami magkaharap at masisigurado ko sa iyo, patay na ang taong yun
dahil ako mismo ang pumatay sa kanya. Ngunit hindi pa rin kumbensido si Solomon sa sinabi ng matanda. Pasensya na, Lolo. Pero alam ko kung ano nakita at narinig ko. Kilala niya kayo at sigurado akong buhay siya. Hindi rin ako nakakasiguro kung siya nga ang tinutukoy ko. Siguro'y malalaman na lang natin yan. Halika, may pupuntahan tayo at may ipapakita ako sa iyo. Dali-dali itong kumuha ng tungkod. Naglakad palabas ng bakuran. Mabilis namang sumunod si Solomon. Saan po ba tayo pupunta, Lolo? Parang kagubatan na to Pupunta tayo sa lugar kung saan ko inilibing si Crisostomo. Maya-maya narating ng mga ito ang malaking bato sa loob ng kagubatan. Napahinto si Mang Mako nang makitang may taong nakaupo sa tuktok ng malaking bato. Mukhang tama nga ang sinasabi mo, Solomon. Crisostomo, hindi ko akalaing makakaligtas ka sa ginawa ko sa iyo. Marahang lumingon si Crisostomo. Bumaba ito mula sa kinaupuan. Hindi ko rin akalain na magkikita tayo ulit, Tandang Mako. At ikaw, Iho, nagsumbong ka pala sa lolo mo. Gusto ko lang siguraduhin na totoo ang sinasabi ng binatang ito. Alam ko ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Nagawa kitang patayin. Ako mismo ang pumatay at naglibing sa'yo. Paano kang nakaligtas at nabuhay? Nakalimutan mo yata ang bertud na ibinigay mo sa akin. Malaking pagkakamali ang ginawa mo nung araw na yon. Kaya heto ko, muling nabuhay. Biglang naalala ni Mang Mako ang nakaraan. Anong ibig sabihin ng taong yan? Anong bertud, Lolo? Ang mutya na ibinigay sa akin ng maestro ko. Yun ang sinasabi niyang bertud. Nagkamali ako ng pagkilala sa kanya sa pag-aakala kong siya ang nararapat na tagapagmana ng mutya. Ngunit nagkamali ako dahil ginamit niya lang ito sa pansariling kapakanan. Masyado ka lang naging negatibo. Saan mo ba dapat gamitin ang mutya? Hindi ba kung saan ito nararapat gamitin sa pagbuhay ng mga taong namatay? Hindi sa lahat ng panahon, Crisostomo, ang taong bubuhayin mo ay isang kriminal. Kahit ano pa ang sabihin mo sa akin ngayon, wala ka nang magagawa. Nabuhay ko na ang taong yon. Nalaman kong malaki din ang atraso mo sa kanya. Maya-maya, isang lalaki ang naglalakad papunta sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Mang Mako dahil ang taong binuhay ni Crisostomo, walang iba kung hindi si Mang Tasyo. Kumusta na ang walang utang na loob kong pamangkin? Matapos kong ituro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, hinayaan mo kong mabulok sa ilalim ng lupa. Gayong hawak mo ang isang makapangyarihang gamit na may kakayahang bumuhay sa patay. Makasarili ka. Hindi makapagsalita si Mang Mako. Hindi makapaniwalang nabuhay ang tiyuhin na matagal nang patay. Lolo, kilala mo ba ang taong yan? Oo, Solomon. Siya ang tiyuhin kong si Tasyo. Alam ni Solomon na mapanganib ang taong iyon. Kaya dali-dali itong nagtaas ng depensa. Ngunit pinigilan nito ni Mang Mako. Hindi mo sila kakayanin. Masyadong malakas ang taong yan para sa'yo. Alam ko, pero hindi rin ako papayag na pareho tayong mamatay ng hindi lumalaban. Hinawakan ni Mang Mako ang kamay ng binata at muling nagsalita. Ako ang gumawa ng problemang ito, kaya hayaan mong ako ang humarap. Umalis ka na sa lugar. Iligtas mo ang iyong sarili. Hindi kita pwedeng iwanan, Lolo. Makinig ka sa akin.
hindi dapat masayang ang buhay mo. Marami ka pang matutulungan. Kaya't sige na, umalis ka na. Hindi, Lolo. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit ano pang sabihin mo. Solomon, apo, matanda na ako at alam kong dumating na ang pagkakataon upang mamaalam sa mundo. Tandaan mo lang, wala kong pagsisisihan kung sakaling mamatay man ako sa buhay na ito. Nagawa ko na ang dapat kong gawin, samantalang ikaw ay nagsisimula pa lamang. Pero Lolo, hindi pwede. Umalis ka na. Tandaan mo, ipinagmamalaki kita. Sabay tulak sa binata. Matapos ay sinugod nito ang dalawang kalaban. Hindi maiangat ni Solomon ang kanyang katawan dahil sa malakas na enerhiyang bumabalot sa paligid. Nang mag-angat ng tingin si Solomon, nakita nitong nakikipagpalitan ng atake ang matanda gamit ang mga dasal. Pero kung titignan, nakatayo lang ang mga ito at nagtititigan. Hindi makikita ng pangkaraniwang mata ang mga sandatang nagliliparan sa pagitan ng magkabilang panig. At dahil mag-isa si Mang Mako, wala itong magawa. Pilitin man ni Solomon, hindi niya magawang maiangat ang katawan dahil sa lakas ng tigalpong ibinato sa kanya. Napasigaw si Solomon nang makita nitong napaluhod ang matanda. Lumingon ito sa kanya at ngumiti. Ito ang huling beses na nakita ni Solomon ang mukha ng matanda. Matapos ay bigla itong naglaho, kasabay ng dalawa pang kalaban. Umalingaw-ngaw sa paligid ang boses ni Crisostomo. Magpalakas ka. Dahil sa oras na magkaharap tayo muli, hindi kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Matapos ay muling nabalot ng katahimikan ang paligid ng gubat at tila walang nangyaring gulo. Dali-daling tumayo si Solomon. Bumalik sa kanilang tahanan sa pag-asang panaginip lang ang lahat. Ngunit sa kasamang palad, pagdating nito sa tindahan hindi niya nakita si Mang Mako. Maging ang tungkod nito ay wala sa lugar. Parang pinagsukluban ng langit at lupa si Solomon ng mga oras na yun. Hindi nito alam ang gagawin dahil biglang nawala ang lahat sa kanya sa isang iglap. Bahagya din itong sinisisi ang sarili dahil kung hindi niya tinanggap ang pasyenteng pinarusahan ni Crisostomo, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ngunit sa halip na magmukmok, sinikap ng binata na ibangon ang sarili. Naalala ang sinabi ni Crisostomo. Nabalot ng matinding galit ang puso ng binata. Dali-dali itong pumasok sa silid ni Mang Mako. Kinuha ang ipinagbabawal na aklat. Pasensya na, Lolo, kung susuwayin ko ang iyong kautusan. Ngunit ito lang ang pamamaraan na alam ko para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay mo. Pagbabayarin ko sina Crisostomo at ang tiyuhin mo. Buong gabi nitong binasa ang nilalaman ng aklat. Ilang araw nitong pinagnilayan hanggang sa maperpekto ng binata ang tawag sa mga nakakamatay na insekto gamit ang sariling dugo. Nagsagawa ito ng isang ritual upang tawagin ang dambuhalang lakang na alaga ng kanyang lolo Mako. Nakatayo ang binata sa kalagitnaan ng gubat nang magpakita sa kanya ang isang lakang na halos kasing laki ng kalabaw. Hinawakan niya ito sa ulo, nag-usal ng mga dasal. Matapos ay hiniwa ang pulso. Ipinatak ang dugo sa ulo ng nilalang. Hanapin mo ang kinaroroonan na Crisostomo at Tasyo. Matapos ay bumalik ka sa akin. Ibinuka ng nilalang ang kanyang pakpak at lumipad. Bumalik si Solomon sa tahanan upang maganda. Kinuha nito ang mga mahalagang kagamitan, maging ang natitirang alaala ni Lolo Mako. Sinunog ang kanilang tahanan.
Ito ang huli kong pamamaalam sa iyo, Lolo. Salamat sa lahat ng ginawa mong kabutihan at mga aral na naging pundasyon ng buhay ko. Pangako, hindi ko sasayangin ang lahat ng ito. Habang pinagmamasdang matupok ang kanilang tahanan. Bago pa man dumating ang mga kapitbahay, mabilis nang umalis sa lugar si Solomon. Nagbalik ito sa gubat kung saan niya sinugo ang lakang dahil doon babalik ang insekto. Ilang araw na natili si Solomon sa lugar habang pinapalakas ang sarili. Hindi nito kinalimutan ang naramdamang galit dahil ito ang nagsilbing inspirasyon ng binata upang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang maestro. Maya-maya ay biglang nagdilim ang kalangitan. Napatingala ang binata. Nakita nitong papalapag ang malaking lakang. Mabuti naman at nakabalik ka na, kaibigan. Alam ko na kung saan sila hanapin. Lolo Mako, para sa inyo ang gagawin ko. Mabilis itong naglakad palabas ng kagubatan. Sinundan nito ang malaking lakang pabalik sa kinaroroonan nila Crisostomo. Dinala ng lakang ang binata sa isang yungib na malapit sa ilog. Naramdaman ni Solomon ang presensya ni Crisostomo, kaya sigurado itong nasa loob ng kuwebang iyon ng kalaban. Akmang papasok na sana ang binata nang bigla namang naglabasan ang mga nilalang. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang alaga nitong lakang mula sa himpapawid. Gumawa ito ng daan para makatuloy si Solomon papasok sa kuweba. Ngunit habang naglalakad, narinig nito ang pagtawa ni Crisostomo. Mukhang hindi ka makapagantay. Talagang ikaw pa ang sumugod sa aking kinaroroonan. Hindi na ako magtataka kung paano mo kong natunton. Binuksan mo ang pinagbabawal na aklat ni Mang Mako. Oo, at ginawa ko yun para sa kanya. Ngayon sa palagay ko, handa na akong harapin ka at pagbayarin sa ginawa mo. Mahusay. Balot ka ng galit at paghihiganti. Yan ang gusto ko. Mas lalo akong lalakas sa oras na matalo kita. Gaya ni Mang Mako, mapapasakin ang kaluluwa mo. Lumipad ang lakang at dumapo sa bandang likod ni Solomon na parang pinoprotektahan nito gamit ang naglalakihang mga sungay. Hindi paghihiganti ang pakay ko sa'yo. Kung hindi pagbibigay ng katarungan sa pagbatay mo kay Lolo Mako. Nagbato ito ng tigalpo at tinamaan si Crisostomo. Hindi nito inasahan ang gagawin ng binata, kaya naman hindi siya nakapaghanda. Nagtamo ng malaking sugat sa pisngi si Crisostomo na labis itong ikinagalit. Akmang gaganti na sana ito ng pag-atake. Ngunit nang tignan si Solomon, wala na ang binata sa kinakatayuan. Tignan natin kung may magagawa ka laban sa mga hindi nakikitang kalaban. Magaling! Ito ang gusto kong laban. May naitatago ka rin palang kausayan. Muling sumalakay si Solomon. Sa pagkakataong iyon malakas sa suntok ang binitawan. Muli siyang naglaho. Hindi pa man nakakatayo si Crisostomo. Muli na namang sumalakay ang binata gamit ang mga dasal pang atake. Walang iya ka. Iniinsulto mo! Hindi nito naituloy ang sasabihin. Isang sibat ang tumarak sa kanyang katawan. Nang mapayuko ito, nakita niya si Solomon na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Hindi lang ikaw ang may alam sa pagsasanay sa pambabarang. Alam ko ang bawat galaw mo, kaya pasensyaan tayo. Dahil ikaw ang hindi ko hahayaang mabuhay. Matapos ay muli itong naglaho. Hindi na magkamayaw si Crisostomo dahil sa mga natamong sugat. Sunod-sunod na hagupit pa ang natanggap habang nakaluhod.
hanggang sa tuluyan ng tapusin ng binata ang buhay nito sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang ulo. Para yan sa pagpatay mo kay Lolo Mako. Ngayon siguradong matatahimik na ang kaluluwa niya. Maya-maya ay lumabas sa yungib si Mang Tasyo. Pumapalakpak habang nakatitig ng nakakaloko. Mahusay! Nagawa mong talunin si Crisostomo. Ngayon malaya na ako. Nasaan ang mutya? Ibigay mo sa akin nang tuluyan kong makamit ang buhay na walang hanggan. Napayuko si Solomon. Nakita ang mutya na suot ng kalaban. Dali-dali niya itong kinuha at ipinatong sa bato, sabay hampas ng itak. Walang iya ka! Bakit mo sinira ang mutya? Hindi mo ba alam? Alam kong kaya nitong ibalik ang buhay ni Lolo Mako. Pero mas gugustuhin ko na hindi yun mangyari. Habang nandito ang mutyang ito, marami pang kagaya ni Crisostomo ang sisibol. Isang bagay pa nga pala, hindi ka naaabutan ng sikat ng araw. Muli kang babalik sa pagiging alikabok. At kahit saan ka magsuot, hindi mo matatakasan ng kamatayan. Naglakad ito palayo. Sumugod naman si Tasyo, ngunit hinarang ito ng malaking lakang gamit ang kanyang malaking sungay. Idinikit nito sa puno ang matanda. Tumayo sa tabi ng lakang si Solomon. Pinanood na tamaan ng sikat ng araw si Tasyo. Unti-unting napudpod ang katawan hanggang sa tuluyang maging alikabok. Naisagawa na natin ang ating misyon, kaibigan. Maaari ka na magpahinga. Nagukayang malaking nilalang upang ibaon ang sarili sa lupa. Umalis na sa lugar si Solomon. Nagbalik sa nasunog na tahanan at doon ay nagtayo ang binata ng isang maliit na lapida gawa sa bato na merong pangalan ni Mang Mako. Nag-alay ng mga bulaklakang binata, nag-usal ng ilang panalangin. Sabay buhos ng paboritong lambanog ng kanyang lolo sa lapida. Paalam, Lolo Mako. Salamat sa lahat. Huwag kayo mag-alala. Alam ko na ang daan kong tatahakin. Magpahinga na kayo hanggang sa muling pagkikita. Matapos ang kaganapang iyon, nilisan ni Solomon ang baryong kinalakihan. Pinili nitong magpakalayo-layo at mamuhay sa ibang panig ng bansa. Hanggang sa mapadpad ito sa Kamaynilaan, doon ipinagpatuloy ni Solomon ang kanyang panggagamot. Maraming kumilala sa kanyang kausayan, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakakaalam ng totoong pagkatao ng binata. Gayunpaman, ginamit ni Solomon ang nalalaman para makatulong sa iba. Sa kasalukuyan, patuloy siyang nanggagamot. Hindi nito kinakaya ang pamamaraang ginagamit na mula sa kaaraman ng barang. Ayon sa kanya, wala namang nakakaalam na isa ako mambabarang at hindi na ito kailangang ipagkalandakan. ito ang mga huling salita na binitawan ni Solomon nung ipagkatiwala niya sa inyong lingkod ang kanyang kasaysayan. Ang kwento ng isang binata natutong manggamot gamit ang kaalaman ng barang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Paulo. Taong 1983. Camiguin. Hindi may paliwanag ni Paulo ang nararamdaman sa kaibigan ng kasintahan. Maikling panahon pa lamang nang sila ay magkakilala, pero kung mag-usap ay tila magkababata. Aabutin pa ng ilang oras bago matapos ang usapan. Magmula rin nang dumating ang babaeng ito. Madalang na silang magkausap ng nobya dahil lahat ng oras nito ay napupunta sa kaibigan. Lalangawin na lamang siya sa kakaantay sa labas dahil kahit tapos na ang klase hindi pa rin ito nagpapakita.
Lando, si Grace ba nakita mo? Kanina pa ako dito eh. Hindi ko naman nakitang lumabas ng classroom. Ano bang ginagawa ng guro nyo? Mag-aalas 5 na. Kaninang alas 3 pa natapos yung klase namin. Pangalawang balik ko na nga rito eh. Nasa loob naman si Grace. Kausap yung... Ano bang pangalan ng babaeng yun? Basta yung bago. Sinasabi ko na nga ba eh. Yan talagang babaeng yan. Kung makadikit sa nobya ko, akala mo siya yung kasintahan eh. Samahan mo nga ako, puntahan natin. Sige pero kalmaan mo lang. Mga babae yun. Nagpunta ang dalawa patungo sa classroom. Sabay pang natigilan nang makitang masayang nag-uusap ang dalawa. Nagkatinginan pa dahil sa eksenang bumungad. Nagtatawanan ang dalawang babae na tila mga baliw. Natahimik din nang mapalingon sa kanila. Grace, tigil-tigilan mo nga yung pakikipagkaibigan sa babaeng yan. Mamaya mabaliw ka eh. Kanina pa kita inaantay sa labas tapos tuwang-tuwa ka lang dito. Bilisan mo na nga. Halos kalad ka rin ni Paulo ang nobya sa galit. Si Lando naman na nakasunod. Hindi matahimik sa paulit-ulit na pagpapaalala. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin dahil baka mapagbuhatan ng kamay ang kasintahan. Pagdating sa harapan ng bahay, doon nag-usap ang dalawa. Ano bang problema mo? Kita mong may kinakausap yung tao tapos mangiistorbo ka. Ano ba, Paulo? Hina mo nga yung boses mo. Mamaya marinig tayo ng nanay at tatay mo eh. Oy Grace, duda na ako sa babaeng yun ha. Kung makadikit sa'yo, kala mo siya yung kasintahan. Ano ba? Kayo na lang palagi yung magkasama. Paano naman ako? Ano ba naman yan? Yan lang pala yung dahilan? Nagsiselos ka? Hindi sa nagseselos ako. Pero nakakabahala na ha. Dikit ng dikit sa'yo yun eh. Malay ko ba kung nagkakagusto yun sa kapwa niya babae, tapos maagaw ka pa? Ay naku Lando, iuwi mo nga tong pinsan mo. Ayoko makipag-usap sa ganyang lalaki. Aba ayos ka rin Grace ah. Hoy, bumalik ka nga dito. Nag-uusap pa tayo eh. Pinsan, tama na yan. Ikaw talaga, yun lang pala yung dahilan mo. Sa dinami-dami ng kaibigan ni Grace, doon ka pa sa bago nagseselos. Ano ba yan? Pare, tayong mga lalaki, meron tayong pakiramdam eh. Talagang iba yung nararamdaman ko sa babaeng yun. Magmula nung nagkakilala sila na lang palagi yung magkasama. Pati nga yung nanay ni Grace, nagtatanong na sa akin kung magkaiwalay na ba kami. Lumalayo na eh. Tapos yung babaeng yun, kung paano siya tumingin, kung paano siya magsalita, parang inaakit niya si Grace eh. Basta nararamdaman ko. Ay nako, masyado ko lang maraming iniisip pare. Saka, imposible yan eh. Ano nga ba? Oo, Lena. Lena yung pangalan ng babaeng yun. Imposible magkagusto yun sa kapwa niya babae. Balita ako, nagkaiwalay na sila ng kasintahan niya, lalaki yun. Napapasobra ka lang eh. Siguro kulang ka sa kain. Halika na nga. Nakahanda na yung merienda ni Tia Pilita. Nauna sa pagpasok sa kanilang tahanan upang makisalo sa tiyahin na nagmemeryenda. Tinawag na rin nito ang anak na si Paulo upang makasabay. Pero kahit nasa hapag, hindi matigil sa kanyang hinaing patungkol sa nobya. Narinde ang dalawa sa pakikinig. Sa sumunod na araw wala pa ring nagbago. Dikit na dikit ang magkaibigang Grace at Lena na nakalimutan na si Paulo. Dahil sa sama ng loob, dumistansya muna ang binata. Nakaisip ng ideya na palihim na alamin ang katauhan ni Lena. Kasama niya si Lando sa gawaing ito. Saan mo ba ako dadalhin? Kulang na lang isipin ko na may gagawin kang masama sa akin. Dinadala mo ako sa kakauyan ah. Hindi pa ba tayo titigil? Nangangati na ako eh. Hindi na pwede to pinsan. Nakalimutan na ni Grace na ako yung nobya niya eh. Sumadya ako sa bahay nila para sana sabay kaming pumasok. Tapos sasabihan ako si Lena yung gustong kasabay. Ano yun? Paano ako? Mas gusto pang kasama yung babaeng yung kaysa sa akin?
Talagang nakakasama na ng loob. Kailangan mo ba talaga akong dalhin dito sa kakauyan para lang sabihin yan? Pinsan, namumula na yung braso ko dahil sa pangati oh. Tapos walang kwenta lang yung maririnig ko. Sinong nagsabing walang kwenta yung maririnig mo? Lando, kailangan ko ng tulong mo. Aalamin natin kung anong meron sa Lena na yan. Kapag malaman ko lang kung galing ba yung pamilya niyan sa kriminal, tapos pinapakagat lang sa pain si Grace para kapag naloko kikidnapin, naku mapapatay ko yan. Hindi makapaniwala si Lando sa mga sinasabi ng pinsan. Napakamot pa sa ulo. Hinampas niya ito. Napakawalang kwenta mo talaga. Pinag-iisipan mo na masama ang tao. Dinadagdagan mo pa ng kung ano-ano. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Nagmamadaling umalis si Lando. Kagad namang sumunod si Paolo para pigilan ng pinsan. Kaso nga lang napahinto sila nang makitang kumakaripas ng takbo si Lena. Sinundan nila ang babae, pero dahil sa bilis nito ay hindi na naabutan. Naligaw pa sila doon sa loob. Ano na? Tayo pa tuloy yung nawala. Bakit kasi kailangan mo pang sundan eh? Sumunod pa tuloy ako sa'yo. Nakakainis naman oh. Oy, wala naman akong sinabing sumunod ka sa akin ah. Tapos ako'y sisisihin mo. Oo na. Pero paano tayo ngayon? Hindi ko na matandaan yung daan oh. Ikaw ba? Hindi rin eh. Naengkanto yata tayo ah. Tignan mo. Dito na tayo galing kanina eh. 2 beses ko nang napansin yung batong to. Saka yung punong yan oh. Sigurado ka ba? Lagyan mo nga ng palatandaan tapos maglakad tayo uli. Tignan natin kung tama ka. Binali ni Paolo ang nakalaylay na sanga ng puno sa tabi. Pagkatapos ay lumakad silang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, kinilabutan dahil bumalik lamang sila sa bahaging iyon. Muli nilang sinubukan sa ibang direksyon naman pero pabalik-balik lang sila sa lugar. Dito na sila nakaramdam ng takot, lalo pa nang mapansing parang may dumaan sa unahan. Isang itim na anino. Kasalanan mo talaga to eh. Paulo, kung doon mo sa paaralan sinabi yan, wala sana tayo dito. Hindi sana tayo pinaglalaroan ng engkanto. Parang malapit na nga sa atin eh. Habang tinitingnan ang bandang likuran kung saan napansin ang anino. Siguro, makakalabas din tayo dito. Baliktarin lang natin yung damit natin. Bilisan mo! Nataranta ang dalawa. Bago pa man mabaliktad ang kasuotan, nakita nila ang anino na ngayoy nasa malapitan. Walang muka. Sadyang purong itim lamang ang buong katawan. Kumaripas sila ng takbo pagkatapos nun. Hingal na hingal. Kabado. Nanginginig. Hindi nila alam kung paanong nakabalik ng tahanan. Nagtaka ang mga matatanda sa itsura nila. Si Paolo naman, hindi nagpaawat pagkakita kay Grace. Hoy, ikaw, itigil mo na yung paglapit kay Lena. Engkanto yun. Engkanto yung babaeng yun. Kumunot ang noo na Grace. Masamang tinitigan ang nobyo. Anong engkanto yung sinasabi mo? Baliw ka ba? Saan ba kayo galing? Kaninang umaga pa kayo nawawala ah. Ano? Anong kaninang umaga? Wala pa ngang ilang minuto kami sa kakauyan. Dito napagtanto ng dalawa ang oras. Dakong 4:00. Ang matatanda ang nagpapatunay na maygit 6 na oras na silang nawawala magmula nang umalis. Dahil dito, lalong hindi mapakali si Paulo. Sa paglipas ng mga araw mas lalo pang napalapit si Grace kay Lena. Tinagurian na kambal tuko ng mga kaklase dahil hindi naghihiwalay. Palaging magkasama kahit sa pagbili ng pagkain sa tindahan, sa pagpasok hanggang sa uwian. Mas lalo namang nawalan ng gana si Paulo. Nagpa siyang makipaghiwalay na lamang sa nobya. Kagad pumayag si Grace na mas ikinagulat ng binata
3 taon silang magkasintahan. Walang pagdadalawang isip itong sumang-ayon. Hindi siya makapaniwala sa desisyon ni Grace. Oh, ano mo kayan pinsan? Galing ka ba sa bahay ni Grace? Nakapag-usap na ba kayo? Kumusta naman? Lagot talaga sa akin yung Lena na yan. Binibiro ko lang naman na maghiwalay kami, pero pumayag ka agad. Sa tingin ko mangkukulam yung babaeng yun eh. Nilason niya yung isip ni Grace. Halika, samahan mo ako. Pupuntahan natin yung Lena na yan. Teka, sandali lang pinsan, yan ka na naman eh. Pinapairal mo na naman ang pagkamainitin ng ulo mo. Kalmahan mo lang. Baka naman kasi nagsawa na si Grace sa'yo. Anong nagsawa? Ang ayos-ayos naming dalawa. Nasira pagdating ng pesteng Lena na yan eh. Engkanto yan. Mangkukulam, manlalason, mga agaw. Lahat ng kasamaan nasa kanya eh. Ang dami mo namang tinatawag. Ano ba talaga alin dyan? Pinsan, alam kong masakit hiwalayan, pero wag ka namang ganyan. Nagkakasala ka na sa tao eh. Pinaparatangan mo ng kung ano-ano. Ang hina talaga ng kukote mo, no? Hindi ako nasaktan dahil pumayag si Grace na magkaiwalay kami. Alam kong hindi siya yun. May sumanib sa katawan niya, kaya siya naging ganon. Alam mo pinsan, kapag pinapakinggan kita, isipin ko ikaw yung mas nasisiraan ng bait eh. Kung ano-anong sinasabi mo. Huwag mong kalimutan. Nung sinundan natin siya sa Kakahuyan, di ba naligaw tayo? Tapos may lumitaw na anino? Alam kong engkanto yun. Si Lena yun. Napailamos na lang ng mukha si Lando. Naiireta na sa pinsan. Dinala niya ito sa kaibigan ng ama na isang albularyo. Nagtaka si Paulo kung bakit sila nagtungo sa lugar. Lando, kumusta? Bakit kayo naparito? May problema ba uli sa inyo? Hindi po sa bahay. Ito pong pinsan ko. Parang nasisiraan na ng bait kakaisip. Sana po matulungan nyo. Malapit na kasi kumawaan eh. Ano bang problema, Eho? Maayos ka naman. Walang kapit ng kahit anong masamang elemento. Ang nasayo ay galit. May kaaway ka ba? Meron po, isang engkanto. Albularyo po kayo, hindi ba? Tulungan niyo po ako mai-dispatch siya yung babaeng yun. Inagaw niya yung kasintahan ko eh. Engkanto. Babae. Inagaw ang kasintahan mo, Habar. Ay ano bang ibig mong sabihin? May isang babaeng engkanto na gustong makuha ang nobya mo, tama ba? Hindi ho kayo nagkakamali, Manong. Yan nga ho yun. Paano mo nasabing engkanto? Nakita mo ba? Nasaksihan mo mismo? Kung oo, ilarawan niyo ang kaanyuan niya. Parehong natahimik ang dalawa. Dahil ang totoo hindi pa nakaharap sa malapitan si Lena. Nakikita nila, pero distansya lang. Kaya hindi gaanong mailarawan ng tama. Maging si Lando nakaklase, ayaw lapitan si Lena. Pero sa palagay ko po yung buhok niya parang hindi sobrang itim eh. Minsan nagkukulay ginto. Kakaiba rin ang kulay ng mga mata. Tapos yung balat niya parang maputi pero mapusyaw. Napaisip ang albularyo. Nagtanong pa ng karagdagang impormasyon. Mga napapansin nila sa nasabing babaeng engkanto. Nagsalita naman sila. Pinaliwanag ang nangyari sa Kakahuyan. Upang masigurado nagsagawa ito ng pagtatawas. Ilang minuto lang ang tinagal. Nalaman nila ang katotohanan. Sabi na nga ba tama ako eh. Hindi ako nagkamali. Engkanto nga si Lena. Nilason niya ang pag-iisip ni Grace. Malilintikan siya sa akin. Hinay-hinay, Iho. Kung gusto mong turuan ng leksyon ng engkantong yan na dumidikit sa nobya mo, hayaan mong tulungan kita. Ako na ang bahala. Ituro nyo lang kung nasaan siya. Napangiti si Paulo. Hindi na makapag-antay na gumante sa lahat ng ginawa ni Lena. Pinauwi muna sila ng albularyo dahil bukas na gagawin ang pagtulong sa kanila. Meron pa itong kailangang unahin. Wala namang nagawa ang dalawa kung hindi magalang na sumunod.
Kinabukasan, nahirapan silang mahanap si Lena dahil walang pasok. Araw ito ng Sabado. Inabangan nila sa kakauyan pero sumapit na lamang ang tanghali. Wala silang nakita. Naburyo sa kakaintay. Tanungin kaya natin si Grace. Baka alam niya kung saan ang bahay ni Lena. Hindi yung nandito lang tayo sa kakauyan. Kinikilabutan na ako eh. Ang sukal dito. Huwag ka ng maraming reklamo, pinsan. Gusto nating mahuli sakto si Lena kaya tayo nandito. At isa pa, wala namang bahay siguro yun, sa mga puno lang nakatira yun. Engkanto nga, 'di ba? Pero sige na nga. Puntahan natin si Grace, baka may makuha tayong impormasyon sa kanya para makita ko rin siya. Pagdating sa tahanan ni Grace, nagulat sila dahil nagkakagulo ang lahat. Ang mga matatanda, may kung anong sinasabi tungkol sa engkanto. Nawawala ang dalaga. Ang sabi ng kanyang ina, nagpaalam ito kahapon bandang 6:00 na merong pupuntahan. May kasamang babae pero hindi nila matandaan kung sino. Ang sabi niya, dadalo sa kaarawan ng kaibigan. Sinundo pa nga dito eh. Ang problema ngayon, hindi ko matandaan kung sino yung babaeng nagpaalam sa aking anak. Nag-usap pa nga kami, pero wala akong maalala tungkol sa kanya. Yan kasi sabi ko sa'yo, wag mong hayaang maglakwat siya, bata. Ngayon saan natin siya hanapin? Hindi natin alam kung sino yung kasama niya. Habang nakikinig ang magpinsan, pareho ang laman ng isipan. Iisang tao lang ang gumawa nito. Walang iba kung hindi si Lena. Ngayon may matibay na tayong basehan. Talagang masama yan si Lena. Tinangay niya ang kasintahan ko. Halika na sa bahay ni Manong. Ipaalam natin sa kanya ang nangyari para matulungan tayo kagad. Nagtungo sila sa bahay ng albularyo. Naabutan naman nila. Kagad pinaliwanag ang nangyari sa dalaga. Muling nagsagawa ng pagtatawas upang malaman kung nasaan si Grace. Katulad ng sinabi ng matanda, hawak nga ito ng engkanto. Huwag kayong mag-alala dahil mababawi natin si Grace. Kailangan lang mag-antay ng tamang araw. Sasabayan natin kung kailan mahina ang mga nilalang. Kailangan nating aktuhan sa araw ng Biyernes. Ganun po ba? Sakto po pala, Biyernes ngayon eh. Sandaling napaisip ang albularyo. Napakamot sa ulo ng mapagtantong nakalimutan ng araw. Ayaw nga no, Biyernes nga pala. Pasensya na. Akala ko linggo ngayon eh. Naghatid kasi ako ng manok na panabong sa kumpare ko. Ayaw siya, maghahanda lang ako ng gamit ha. Antayin niyo ako sa labas. Habang naghahanda ng mga kagamitan ang albularyo, hindi na makapag-antay si Paolo na babawi ang nobya. Si Lando naman ay hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi akalain na makakaengkwentro ng hindi ordinaryong nilalang. Paglabas ni Mang Maning, dumiretso na sila sa kakauyan kung saan sila pinaglaruan ng engkanto. Ang nilalang na yon at si Lena ay iisa lang, batay sa ginawang pagtatawas. Hinayaan nila ang albularyo na gawin ang nararapat. Tahimik lang silang nanonood. Nakikidasal na rin nang magsimula na ito. Mahaba ang orasyon. May kung ano itong ginawa na hindi nila mapangalanan dahil wala silang sapat na kaalaman sa mga ganitong uring bagay. Nagpausok ito. Nagsalita ng Latin. May kung anong dinurog na ikinalat sa paligid. Ilang sandali pa nag-iba ang ihip ng hangin. Unti-unti nilang nararamdaman ang malakas na bugso. At parabang may mga tao sa paligid dahil sa aninong dumaraan. Mabilis ang galawan. Huwag niyong pansinin ang mga yan kung ayaw niyong matangay patungo sa kanilang mundo. Sa akin lang kayo tumingin at makinig. Kaunting tis na lang at mahanap ko na ang engkantong kumuha sa inyong kaibigan.
Maraming makikisabay sa ginagawa kong ritual. Ginawa ni Mang Maning ang makakaya upang mahanap ang engkantong Selena, maging ang mga kalahi nito na hindi naman kasali sa kaganapan, nagpakita upang makisali sa gulo. Hindi to hinayaan ni Mang Maning. Dinaspat siya gamit ang karunungan. Makalipas lamang ang ilang sandali, may boses na umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Mararamdaman sa tinig nito ang galit. Ang mga nilalang, sila na ang gumawa ng kasamaan. Sila pa ang may ganang magalit. Nasaan si Grace? Ilabas mo siya kung ayaw mong tuluyan kita. At wag mo kong sinisigaw-sigawan ha. Kapag ako'y nagbanggit pa ng isang orasyon, siguradong matutuluyan ka na. Alam mo yan. Sina Paulo at Lando na nakikinig. Nakita ang nangyayari sa paligid. Walang ibang magawa kung hindi ang kilabutan. Nagmatigas pa ang engkanto. Inilabas ng albularyo ang bote na may lamang langis. Isinaboy ito sa kanyang direksyon. Dito muling umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na ingay. Umeeko ito sa buong kapaligiran. Kung sa tingin mo madadaan mo ko sa sendak, pasensya na pero nagkakamali ka. Kung gusto mong tumigil ako, ilabas mo ang dalaga dahil hindi kita uurungan. Patuloy ako magbibitaw ng mga magpapahirap sa'yo. Muling nag-orasyon si Mang Maning. Hindi pa rin matigil sa paghiyaw ang engkanto. Napahawak sa isa't isa si Paulo at Lando dahil sa lakas ng hangin sa lugar. Muling pinamalas ni Mang Maning ang kanyang puwersa. Natigilan ang lahat. Nawala ang boses ng nilalang. Nawala ang malakas na hangin. Ang tanging nakita nila ay si Grace. Nakasiksik sa nagkukumpulang tuyong sanga sa gawing makahoy. Tila wala na sa katinuan. Magulo ang buhok. Punit ang damit at madungis. Kagad nilapitan ni Paulo ang nobya at kahit anong tanong, hindi to makapagsalita. Huwag mong pilitin, iho. Alalayan niyo siya. Dalhin sa tahanan. Doon ko siya gagamutin. Kagad inasikaso ni Mang Maning ang kalagayan ni Grace. Sinabihan nila ang pamilya kung ano ang nangyari. Pumunta sila sa tahanan ng albularyo. Ipinaliwanag nito ang lahat maging ang sitwasyon ng dalaga. Hindi muna pinauwi dahil gusto niyang mabantayan. Habang ginagamot sa loob, nag-usap si Paulo at Lando. Balita ako, pinsan. Di ba nagkagusto ko kay Lena? Nung una kayo nagkita? Kapag nagkataon pala, engkanto yung nobya mo. Ikaw makachismis ka lang no, mali pa. Si Lander yun, hindi ako. Magkalapit lang ang pangalan namin, pero kailanman, hindi ako magkakagusto sa isang engkanto. Pero, grabe nangyari sa nobya mo, no? Mabuti na lang. Naisip ko na puntahan si Mang Maning, nabawi natin siya. Kakaiba talaga yung mga nilalang, ano? Nagaan yung tao para lang may mabiktima. Ngayon, may pagdududa na ako sa mga taong nakakarap natin eh. Lalong-lalo na sa mga hindi kakilala. Parang engkanto na yung tingin ko sa kanila eh. Yan nga eh. Pare, salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa tulong mo, tuluyan na siguro akong nawalan ng nobya. Huwag mo isipin yung pinsan. Kahit hindi mo hingin yung tulong ko eh. Kapag nalaman kong naengkanto yan, tatawagin ko pa rin si Mang Maning, albularyo yun eh. At isa pa, sino pa bang magtutulungan? Tayo-tayo din naman. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nanumbalik ang lakas ni Grace. Sa mga nagdaang sandali, hindi nila tinanong ang dalaga. Iniwasang mapagod kakaisip dahil wala namang maalala. Hanggang sa lumipas pa ang ilang sandali, dito na siya kinausap ni Paulo. Grace, di ba naiintindihan mo na yung kalagayan mo? Magtatanong ako ha. Yung babaeng nag-aya sa'yo, si Lena, naaalala mo ba siya? Hindi kaagad sumasagot si Grace.
Napapaisip pa. Ay hindi bale na, wag mo na lang sagutin. Mukhang pati yung alaala mo sa mga oras na yun binura ng engkanto eh. Ayos na rin yun, para hindi ka na matakot pa kapag naalala mo. Naalala ko yung nangyari, pero yung nag-imbita sa akin hindi. Naalala ko, may kasama ako nagtungo sa Kakahuyan. May bahay dun eh, malaki. Pumasok kami. Namanga ako dahil puro kayamanan yung naroon. Kumikinang pa nga yung mga ginto eh. Tapos sa mahabang lamesa may pagkain. Pinaupo ako dun eh. Tapos pinakain ako pero hindi ko ginawa dahil parang bato na matigas. Hindi ko makagat, hindi manguya. Tapos napansin ko na lang wala na akong kasama. Mag-isa na lang ako pero may naririnig na boses. Hindi ko matukoy kung babae ba o lalaki. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na sigaw. Pagkatapos nun nakita ko kayo eh. Doon sa Kakahuyan. Bukod dun wala na ako maalala kung sino nag-imbita. Niyakap na lamang ni Paulo ang kasintahan. Naawa siya sa sinapit nito. Pero nakahinga ng maluwag dahil umayos na ang kalagayan. Isang linggo. Hindi pinapasok si Grace dahil sa kanyang sitwasyon. Inilipat na rin siya ng paaralan. Nadala ang mga magulang sa nangyari. Bantay sarado na rin ang mga magulang kahit sa loob at labas ng paaralan. Naiintindihan naman ng mga guro at kaklase kung kaya't walang naging problema. Magmula ng araw na yun, hatid sundo na ni Paulo kahit nandyan ang ama at ina. Bawat taong nakakasalamuha nito, dumadaan muna sa kanya. Naging maigpit ang pagbabantay. Ang dalaga naman sa kabilang banda, naging maingat na rin. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, wala nang nagparamdam sa dalaga. Malaki ang pagpapasalamat nila kay Mang Maning. Patuloy siyang binibigyan ng mga pangontra. Patuloy pinapataas ang dungan. Patuloy siyang binabantayan. Lubusan nilang iniwasan na muli pang maulit ang imbita ng engkanto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.